Amazing morning, everyone! Ayan, ako, amazing morning mga mentors. Kamusta po kayong lahat? And I would like to thank this opportunity, of course, sa lahat ng mga mentors na nandito, especially to Mentor Ikay and Mentor Michael Maglinaw na sila po yung nag-schedule ng ating sharing. And of course, nagpapasalamat din po ako talaga na ngayon po ay makakapag-share ako kasi super excited kung paano po natin nakuha ang latest ranking na nakuha ko po yung Sapphire in just 1 month. So, hindi ko na po patatagalin. Sino po yung excited na marinig lahat-lahat po ng aking mga sasabihin today? Sino po yung mga excited? Pakipusuan naman po. Gusto ko po yung mga puso nyo nasa akin today. Lalong-lalo na po mga mentors, gustong-gusto kong magkameron ng ganitong opportunity kahit isang oras lang tayo dito, but yung ma-absorb natin mga mentors, yung positivity, yung sigla kung bakit tayo nandito sa I Am Networking Business. And you know what, guys? Napakadaming opportunity naghihintay sa atin dito. So, wala na po akong masyadong sasabihin. Gustong-gusto ko na pong umpisahan yung aking presentation. And of course, stay tuned lang po tayo and itatry ko pong mag-share screen. So, ito pong i-share ko sa inyo yung 4 C's of Goal Achievers. Ayan. Meron po kasi tayong 4 na C kung paano po natin makukuha agad or maa-achieve yung mga goals natin dito sa IM Worldwide. And of course, gusto ko po munang magpakilala sa inyo. Again, hello, I'm Leia Gonzalez. Dito rin po ako nakatira sa Lipa. Actually po, nandito po ako ngayon sa Bulbok, Lipa, specifically po. So, sino ba si Leia Gonzalez? Si Mentor Leia Gonzalez. Ako po ay passionate about marketing. Passion ko lang po itong ginagawa ko. Siguro nga po nasa dugo ko na. Ano po, pag sinabi po nating passionate, yun po yung gustong-gusto nating ginagawa. Kahit ano yatang ibenta natin or kahit anong gusto nating i-market, may passion tayo sa ginagawa natin. And that is very important, mga mentors. And ako rin po ay very optimist person. Kung minsan napakaraming challenges, but for me, mga mentors, nandun pa rin yung lagi kong iniisip na merong behind reasons sa mga bagay at sa mga challenges. So, I am also a breadwinner for my family. Ako po ay nag-iisang babae at 2 po ang kapatid kong lalaki. 3 lang po kaming magkakapatid. And danas na danas ko po, yun pong kayo yung inaasahan ng family at mga kapatid nyo kasi kayo yung medyo nagkakameron ng ganitong opportunity. And of course, ako din po ay proud mom because I have a 28-year-old son. He is graduated from LaSalle Business Management and second degree niya po is engineering siya sa IT. So, ikakasal na po siya ngayong June 14 and I'm so very excited po kaya po ako nandito rin sa Philippines. And of course, I am a happy wife. Bakit po? Ako po ay actually hindi niyo po natatanong or hindi niyo, marami pa pong hindi na nakakaalam na ako po yung nandito sa Pilipinas kasi naghihintay po ako ng petition going to US po. So anytime soon po, pupunta rin po ako ng US kasi nandun po yung asawa ko. But of course, si Lord talaga napakabuti. Laging may dahilan kung bakit nadidelayed ang tawag ng embassy at nadidelayed ang aking visa. Dahil siguro gusto pa ng Lord na ako ay magkameron ng experience para makapag-share dito sa IM Worldwide, lalo na po sa ating team. Ako po ay OFW for 23 years sa Italy. Medyo kailangan po mama, kilala niyo muna akong mabuti kasi bakit po? Kailangan niyo pong maintindihan kung ano po yung background ko para po maintindihan niyo rin po kung bakit ko po ito ginagawa. Kaya mga mentors, ako po ay pinagkalooban ng Lord na magkameron ng opportunity. Dati po akong OFW, nag-start din po ako na caregiver, nag-start din po ako na maging nanny, nag-start din po ako mag-part-time para po sa paggawa ng papel. Kasi sa Italy po, hindi po kayo magkakameron ng legal na papel kung wala pong Italiano na gagawa ng papel nyo o
bibigay sa inyo ng papel. Kailangan po kasi babayaran nila yung taxes mo para po bigyan kayo ng permanent address doon or residency. But for the glory of God po, after a few years po, siguro po after 5 years being OFW, nagkameron po ako ng opportunity na magkameron ng trabaho sa Ayala Land International Sales. Naging team leader po tayo doon for all over the Europe. So makikita nyo po ang aking mga activities. So at the same time po na nag-OFW ako, during that time po, ginagawa ko rin po ang isa ko pang trabaho, which is itong real estate. Yan. Ako po ay nasa Rome, Italy. Doon po ako naka-based. Nandun po yung aking mga grupo. Actually po, kapag team leader ka po sa international sales team, kailangan mong gumawa ng grupo sa bawat lugar ng Europe. So ano pong ibig sabihin? Halos naikot ko na po ang buong Europe sa paggawa ng team to sell condominiums, house and lot at mga real estate ng Ayala Land. Binabayaran po ako ni Ayala Land International para gumawa ng team. Binibigyan po ako ng komisyon ni Ayala Land sa bawat sales ng team and of course to manage the team. So, yan po yung naging trabaho ko for almost 12 years. And after that po, nagkameron po tayo ng opportunity na magkameron ng malaking grupo sa Barcelona. So, napakabuti po ng Lord. Bakit po? Dito ko po kinita ang aking first million sa real estate. Bakit po? Kasi alam niyo naman po, pag kayo ay nagre-real estate, malaki po ang commission at mas malaki po kapag kayo ay nagiging team leader. Kasi may mga grupo na po kayo. Mamaya po ipapaliwanag ko yung transition. Ano po? And then yan po yung team ko sa Barcelona, gumagawa po kami ng mga um, nagkakameron po kami doon ng mga grupo at nagto-talk po kami sa mga clients namin. Nagkakameron kami ng mga road shows. And of course, napakaraming marketing activities all over the Europe. And araw-araw po, sanay po ako magtrabaho ng Monday to Sunday, Monday to Saturday, higit pa po sa 8 hours a day. Bakit po? Kasi po hinahataw natin ng quota. Sa sales po kasi kailangan ng quota, lalo na po pag kayo ay nasa real estate. Kailangan ma-meet mo yung quota para ma-maximize mo po yung kita dito. So, yan po yung buhay ko sa Europe. And of course, we have a lot of recognitions. Nagiging top 1 tayo kasi nandun po yung passion sa ginagawa natin. Nandun po yung ating inspirasyon para sa pamilya. And of course, nung napunta po ako sa ganitong klase ng trabaho, mas nagkakameron po ako ng knowledge kung gaano kaganda na nasa marketing ka. Kasi pag nasa marketing ka mga mens, walang limit ang kita. As long na masipag ka, as long na kaya mo magbenta, as long na walang oras yan, pagdami po ng ating kita. Dahil marami po tayong mga mentors na sinusuportahan. Alam niyo po bang napakamahal magpaaral sa Lasal? Natatandaan ko, triseno yung anak ko eh. Million po ang naubos natin bago makapagpaaral at makapagpag-graduate sa Lasal. At bukod pa po, yung million na nauubos natin to support the family and para umadi ka ng malaking bahay, magandang sasakyan. Kumbaga, sabi ko nga nung nasa real estate ako, masyadong mataas yung pangarap ko para magbago din po yung buhay. And of course, for the glory of God po, nakita ko yon yung potential ng income and then nagdire-diretso po ako. But ngayong araw na 'tong mga mentors, hindi yun ang gusto kong i-share sa inyo. Yung po yung background ko lamang para po maintindihan nyo na kahit papaano, meron akong gustong i-share sa inyo ng mga techniques kung papaano makakakuha, kung paano makakapag-close, kung papaano tayo magkakameron ng prospecting. Kasi mga mentors, iba po yung traditional na ginawa ko na real estate na trabaho at iba rin po ang networking. So paki-type naman po ng 1 kung nai-inspired kayo sa mga naririnig niyo.
Kasi mga mentors, importante po kasi na pag nandito tayo sa ganitong klase ng Zoom meetings, trainings, or ganitong pag-uusap mga mentors, ma-absorb po natin lahat yung mga kailangan nating ma-absorb. Kasi we're not here to waste our time. Andito po tayo para absorben lahat yung magaganda at paglabas natin ng bahay mamaya, ano tayo mga mentors, kaya nating sumabak sa laban. Tayo po mga mentors ay kailangan nating magpalakasan sa networking kasi yun lang po ang kailangan natin dito. Kaya po tayo may mga ganitong gatherings. So, for the glory of God mga mentors, hindi ako nandito for travel kasi more or less kung 23 years ako sa Europe, na-travel ko na rin po halos lahat kasama ng asawa ko at anak ko ang Europe. So, mamaya ipapaliwanag ko kung sasabihin ng iba, bakit Mentor Leia, okay ka naman na pala eh. Mentor Leia, ano naman pala na-achieve mo na lahat, na-travel ka na, kumita ka na, okay ka na, wala ka nang pinag-aaral, okay na yung family mo, bakit ka pa nandito sa networking? Tama po ba? Minsan po ba, natanong niyo rin po ba yun sa isip niyo? Type yes po. Kung pumasok sa isip niyo na ano pa yung ginagawa ni Mentor Leia sa networking. Ayan. Kasi bakit po? Kailangan po nating makita at matutunan ang 4 na C ng ating ginagawa. So, kailangan mga mentors, we have clarity, we have confidence, we have courage, and we have consistency. Yan po yung kailangan na 4 C's na kailangan nating matutunan or kailangan nating ma-absorb. Kasi kapag po naintindihan natin yung 4 C's, mas magiging madali po sa ating maging mas productive at lalong-lalo na po, mas madali sa atin na ma-hit natin yung goal natin. So, yung number 1 po mga mentors is clarity. Ayan. Ano ba yung clarity means? Ang clarity po kasi is knowing what you want and why you want it. Bakit ba natin kailangan kasi clear talaga eh. Kailangan mga mentors clear sa atin anong gusto natin dito sa IM? Kasi pag-usapan natin ng IM kasi nandito tayo sa IM. Bakit tayo nandito sa IM at anong gusto natin dito sa networking ng IM? That is very important. Because if we have same understanding, we have the same direction. Kaya tamang-tama yung itinuro ni Mentor Pitch. Sino naka-attend sa itinuro ni Mentor Pitch? Isa ito sa natackling niya, which is very true po. Kapag alam po natin at clear sa atin utak kung bakit tayo nandito at ano yung gusto nating kuhanin, alam po natin at clear sa ating understanding yung direksyon na tatahakin natin. Mga mentors, we have to specify what you want. You have to specify, get 1 piece of paper, isulat mo lahat doon. Ano yung gusto ko sa IM? Minsan po mga mentors, nakakalimutan natin that the attitude to ourselves, the attitude we can to others. Kailangan po yung attitude na clear, magmumula po yun sa atin. Kasi pag lumabas tayo ng bahay at hindi clear sa'yo kung ano yung gusto mong gawin today, mas magiging malabo or mahirap sa kausap mo at kakausapin mo at makakasalimuha mo kung ano yung motibo mo kung bakit mo sila kinakausap. And of course, minsan naiisip ko, nung nagstay ako dito ng Pilipinas, kasi po, ilang months na po rin ako dito sa Pilipinas. Bakit po? Kasi nga po, naghihintay ako ng aking visa. Accidentally po, nainip po ako sa pag-iintay ng visa, kaya po ako nag-IM. Noong ako po ay mga nasa 7 months na nandito sa Pilipinas, sabi ko kay Lord, yung productivity na ginagawa ko sa Italy, kailangan magawa ko dito sa Pilipinas habang naghihintay ako ng aking petition. Bakit po? Kasi sanay po ang katawan ko na nagtatrabaho at sanay din po ako na may ginagawa. That's the first thing. And second, dito sa Pilipinas, ang problema mga mentors, ang hirap magkameron ng traditional business. Kasi unang-una, kailangan ng manpower, kailangan ng malaking puhunan, and anytime soon iiwanan mo.
So nag-pray ako kay Lord, Lord bigyan mo ako ng isang bagay na gagawin ko na bonus na lang ang kita, but yung pinakamaganda talaga is makakatulong ako. Hindi niyo alam mga mentors, kwento lang 'to ha. Ang nanay ko po ay nagkameron ng problema sa tuhod. Hindi po siya nakalakad, parang nagsho-shopping kami noong mga panahon ng Pasko, that was December, naka-wheelchair siya sa SNR, imagine ninyo yung mga mentors. Kasi nawalan po ng collagen ang tuhod ni mother. So ngayon po, in-injectionan siya, hindi pala siya in-injectionan, binigyan siya ng gamot. Kasi sabi ng doktor, hindi siya pwedeng injectionan kasi titingnan muna daw yung gamot in 3 months kung magkakameron ng pagbabago. So anong nangyari mga mentors, sabi ko, itong IM na 'to naririnig ko sa Italy and of course nag-use na rin po ako nito pero hindi ko siya masyadong binigyan ng pansin. And one time po nagpunta ako ng SM. At coffee kasi nga po wala akong ginagawa, lumalakad-lakad ako sa hapon. Pagpasok ko po ng Krispy Kreme, nakita ko po yung paper bag na nakapatong sa mesa at hulaan niyo kung sinong nandoon. Si Mentor Michael, nandoon sa Krispy Kreme ng SM, may kausap siya at may tino-talk siya about IM. Ang sabi ko, "Ay gusto kong bumili nun." Yung kasi nga naririnig ko na nga po yung barley. Sabi ko, "Gusto kong bumili at ipapainom ko po sa mother ko." Kasi gusto ko ring makita yung effectivity ng barley na 'to, kasi ang daming testimony. Nag-butt in ako kay Mentor Mike, ako yung nagsalita talaga sabi ko, gusto kong bumili actually ng barley, yun lang talaga yung motibo ko, bibili ako ng barley that day. Siyempre si Mentor Mike, to make the story short, kinuha yung number ko, kinuha ko rin yung number niya, and then tinawagan niya ako, but that was December 22 nung nag-join ako. Nasa ano po, under po ng ng Christmas season and holiday. So, to make the story short po, ipinaliwanag ni Mentor Mike kung ano yung mga packages. Sabi ko muna, gusto ko munang gumamit. But for the glory of God mga mentors, isang testimony ko talaga, ang nanay ko wala pang 3 kahon na nakakainom ng barley, para lang nagdahilan. Yung dating naka-wheelchair at hindi makatayo at hirap na hirap tumayo tuwing umaga para lang magluto ng kape niya, mga mentors nakalakad ng parang wala lang. 2.5 boxes lang ng barley yon. So sabi ko, my God, anong meron dito sa barley na to? And then tawag na naman ako kay Mentor Mike. Mentor Mike, ipaliwanag mo sa akin ang barley at papaano ako, ano yung mga business ano nito kasi nakikita ko ang daming nagba-barley, ang daming yumayaman sa barley. Si Mentor Mike pumunta ng Balayan. On the spot po, nag-Jade account ako nung naintindihan ko ang potential income na pwedeng kitain sa barley. Bakit ko po pinasok ang Jade mga mentors? Kasi po, unang-una, alam ko sa sarili ko na kapag gusto ko, tatrabahuhin ko, and at the same time, alam ko po kung gaano katindi ang barley. Wala pa akong nakitang produkto na parang ganun kabisa, napaka-effective. So hanggang sa dumadami ang aking testimony, bakit po? Yung pong aking Jade ay ipinamigay ko halos yung 50 boxes sa mga gusto kong bigyan na may sakit. Bakit po? Kasi nga po gusto ko ng testimony. And then mga mentors, hulaan niyo kung anong nangyari. Nung isa-isa nang lumalapit at tumatawag yung nagte-testify sa akin na sila natutulungan ng barley, lalong naging clear sa akin na grabe ang produkto na to. So sabi ko, hindi ako ang magaling dito kung maibebenta ko. Kasi product itself, nagsasalita siyang mag-isa. Kahit hindi yata ako at mute ako, alam niyo yon, kayang ang barley ilagay niyo lang sa unahan at 'pag may nakakita bilhin mo 'yan, kahit hindi ako magsalita may bibili. Gano'n ka-potensyal ang produkto natin mga mentors. So anong ibig kong sabihin dito? Bago ako sumali sa pagba-barley at bago ko pinasok ang networking ng pagba-barley mga mentors, clear sa akin na maganda ang produktong dinadala ko. Pero anong pagkakaiba, Mentor Leia? Nang pinasok mong real estate, ano ang pagkakaiba ng pagbebenta mo ng barley? Kasi it is a different world. Real estate is a different world sa networking. Iba ang kanilang identity. Ang real estate, mga mentors, kapag nakabenta ka ng 1 milyon na property at meron akong 5% na nakita,
Paki-type po, magkano ang kikitain ko sa 1,000,000 kung ako'y may 5% na commission? So I have 50, how much? Paki-type po, magkano po ang aking commission kung 5% sa 1M? Sige mga mentors, tulungan niyo ako, 50K, ayan. 'Pag ako nakabenta ng isang condominium worth 2,000,000, studio type, I have 100K. Kapag nakabenta ang grupo ko ng ganito ganyan, meron akong override na 1%. So malaki na mga mentors. But the thing is, kapag nabentahan ko ang isang tao ng condominium, hindi naman mga mentors uulit yun after a month, bibili ulit ng condo. Mga mentors, alam niyo po ba ang real estate, magbabayad sila ng minimum of 5 years to 20 years sa bangko kasi magkakameron sila ng loan. I-in-house nila o iba-bank fin. Bago pa nila matapos mga mentors ang isang kondo, ipagpalagay nyo ng isang OFW minimum of 15 years. So, ibig sabihin, in 23 years mga mentors, na-saturate ko na ang Europe. Kaya kung saan-saan ako nakakarating. Bakit ko na-saturate? Kasi wala namang umulit sa akin na yung pagkabili nila maghihintay pa ako ng 15 years. Ganon katagal bago pa ulit sila bumili. Ang pagkakaiba natin mentors, alam niyo kung bakit nakaka-excite? Ang barley, sa sobrang bisa, pagkaubos natin, continuous purchase, continuous reorders, monthly yan. Ang dami na nating training ang daming mentors na nagturo about networking at kung paano tayo kumikita sa uni-level. So doon pa lang. So ano ibig sabihin? Sa real estate, walang passive income. Unless bumili ako ng 10 condominium at aking paupahan. Pero still, may maintenance yon. Kailangan kong maglagay ng maintenance doon sa 10 condominium na pauupahan ko. Agree? Kasi po bakit? 'Pag hindi mo na-maintain ang property mo, aba, ay yun isa pa sira. Ay 'pag may umuupa mga mentors, walang pakialam yang mga yan. Puro labas ang pera natin diyan, tama ka Mentor Mike Maglinaw. Puro labas ang ating pera diyan. Bakit po? Nagme-maintain, may kaunting kita lang tayo. So paikot lang. Pero grabe ang IM. Meron tayong passive income. Mga mentors, why? Kasi grabe ang compensation plan na binibigay ng ating kumpanya, ng ating IM Worldwide. So ganito mga mentors, if kulang ang kita, get another job, okay? Lalo na nandito ka sa Pilipinas. Kunwari, if you want 150,000 a month, pero ang kinikita mo lamang sa ngayon is 50,000 a month. So negative ka pa ng 100,000. Right, mga mentors? So ang kailangan mong isipin, another way of income. So ngayon, kailangan dito sa clarity, knowing what you want, magko-compute ka muna ng iyong pangarap sa buhay. Kapag malinaw sa iyo na ang pangarap mo sa buhay ay worth 20 million, aba, mentors, kahit yata tayo magtrabaho ng traditional business at tayo maging employee, yung 20M natin ay baka tayo 70 years old ay hindi pa natin naiintindihan at hindi pa natin nakukuha ang ating 20 million dreams. Car, house and lot, and everything. So, anong ibig sabihin mga mentor? Networking is one of the best sidelines. Bakit po? Napakamura ng kapital dito. It's only 198.8. At ang pinakamaganda dito mga mentors, may mentor ka pa na mag-guide sa'yo. Alam niyo po ba yung mga mentor natin? Ako ha, I'm grateful and forever grateful sa buhay ni Mentor Mike. Sa buhay ng aking mga mentor, si Mentor Esther of course, Mentor Ikay. Why? Kasi yung ginagawa nilang pag-akay sa atin, yun po, kailangan kasi dito hilahan tayo pataas. Kasi hindi sila tataas kung hindi tayo tataas. So ang tendency talaga magtulungan. Kaya nga po yung mga spillover natin, grabe. So kapag clear ito sa iyo mentors, if you have clarity, clear sa mind mo na kailangan mong gawin, itodo mo na. Huwag mo munang isipin ang future mo mga mentors kasi baka ma-overwhelm ka o baka mapagod ka. Just work hard and hit your goal since alam mo na ang gusto mo. Yun yung clarity natin. So, kailangan doon muna tayo sa clarity. Kailangan clear sa ating mind na itong papasukin natin talaga
is alam natin ang alam natin. So, ang sabi nga ni Mentor Mike, you can prepare question. Ayan, prepare question mga mentors. Andito naman ako sa screen eh. Pwede po kayo magtanong. Kahit habang nagsasalita ako, tumitingin ako sa screen. Kung may mga tanong kayo, maaano ko po yung mga question nyo, masasagot ko. So, aside from that, mga mentors, pumunta naman tayo dito sa... Yan. Ano yung susunod nating slides? Confidence. Kung clear sa'yo, mentor, yung sinabi ko kanina, yung clarity, declare na sa'yo kung ano yung gusto mo. Pero hindi yun, mentors po pwedeng clarity lang. Kailangan dito confidence ka. Ano yung confidence, mga mentor? When you think that you are aligned to your action to achieve your goals. Pag alam mo, mentors, na ikaw ay naka-align sa actions para makuha mo yung goals mo, nandoon yung confidence. Ano yung confidence? Naniniwala ka sa sarili mo. Ang totoong confidence, mga mentors, you know what? Remembering your wins. Okay, ganito mga mentors. Tama, masarap i-reach ang goal na may kasama at umaagapay. That is very important. Sabi nga ni Mentor Chen. Totoo po yun. Kasi nandun ang ating mga mentors para umalalay. And to continue sa sinasabi kong confidence, bakit po kailangan natin magkameron ng confidence? Ito po talaga yung magdadala sa atin kung paano natin dadalhin ang sarili natin. Ako po, bakit ako confidence? Ang sabi kasi, confidence comes from our accomplishments. Siguro nga po, marami na rin po akong accomplishments. So, alam ko sa sarili ko, napatunayan ko na kaya kong magkameron ng another accomplishment. Pero sa ating pong networking dito sa IM, mga mentors, alalahanin mo yung last pay-in mo. Sa tuwing lalabas ka ng bahay, kunwari nakapag-pay-in ka kahapon ng silver, confident ka ngayon na makipag-usap ulit. Kasi kung nagawa mo makapag-pay-in ka ng silver kahapon, bakit hindi mo kayang gawin today? Kasi mga mentors, yung pong confidence na naibigay sa'yo nung pagsali ng nag-silver sa'yo o na nag-jade or kung ano mang packages, yun po ay nagpapatunay na kaya mong magpasali ng any packages sa team mo. And very important din po mga mentors, huwag nating kalilimutan yung appearance natin. Don't neglect your appearance. Lalo na po pag lalabas tayo ng bahay. Kasi po ang tiwala ng tao, visual muna yan. Pag kinausap mo ang tao at nag-approach ka, ang unang titingnan ng tao sa'yo, yung appearance mo. Kaya very important po na tayo ay maayos ang buhok. Hindi ko sinabing tayo po ay laging bago ang suot. Wala pong ganun. Pero at least, medyo ang suot po natin ay naaayon sa ating produkto na world class. Kasi lagi kong iniisip, ang barley ay world class. Galing itong Australia at nag-iisang barley na talaga namang very effective. So ako, confident ako na pagdala ko yung paper bag ko ng IM, doon pa lang, kailangan yung ating itsura na aayon sa ating ibinebenta. Huwag tayo, mga mens, lalabas ng tayo medyo bad mood, ha? Tayo muna haharap sa salamin. Amazing morning, Mentor Leia. Ayan, amazing. Kakausapin natin ang sarili natin. Dahil kapag alam po natin na tayo confidence, mas madali po nating maintindihan na yung kausap natin, magkakameron po tayo ng credibility sa kanila. Number 2, iiwasan po natin yung self-doubt. Ayan, kung minsan po kasi, ayan, minsan iisipin natin, ako, hirap naman kasing magpa-jade. Paano ba ako makakapagpa-jade? Talaga naman, mense, totoo naman yun. Hindi ganun kadaling humanap ng jade account. Pero kasi alam nyo, ang nasa sa isip ko minsan, ngayon ko lang din naman ginawa ang networking eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, iba yung ginawa ko dati. Team leader ako. Kumbaga, sinusweldohan ako ng company. So, parang iba yung galaw ko doon. Eh, dito sa networking, kailangan ko makagawa ng grupo, kailangan ko makabenta, kailangan maiano ko yun, kailangan ma-achieve mo yung rank na gusto mo. So, ano ba yung sinasabi ni Mentor Pitch at ni Mentor Ikay? Lagi natin tatandaan yung once in it for them. Huwag tayong mahihiyang mag-approach.
Kasi ang lagi natin tatandaan ko, mga mentors, huwag niyong iisipin na 'pag lumapit tayo sa isang tao, mahihiya tayo kasi parang benta-benta lang. Of course, kailangan niyo ring iparamdam talaga. Ako po ang teknik ko ito, ituturo ko yung teknik ko talaga sa inyo. Hindi po ako nagdadala ng laptop 'pag meron akong prospect. Alam po ni Mentor Mike 'yan. Ako po ay kuwento-kuwento, teknik lang ako. Ang akin pong teknik sa pagbebenta ay walang laptop, walang brochure, walang anything. Mas effective po ako kapag nagkukuwento. Mas effective po ako kapag excited akong nakikipag-usap lang sa kausap ko. Kasi bakit nga mentor, siguro yung confidence ko na alam ko unang-una alam ko yung sinasabi ko totoo. Unang-una alam ko na yung testimony ko proven and tested. Pangatlo, alam na alam ko na yung, gagawin ko sa taong ito makakapag-iba ng buhay niya. Hindi lang sa business, but of course kung may mga sakit silang nararamdaman, alam ko mga mentors na pagagalingin sila ng barley. Kasi marami na tayong testimony about that. Agree po ba kayo mga mentors? Type type heart mga mentors kung nage-gets niyo po yung sinasabi ko. Kasi gusto ko po mga mentors, nandito tayo para nag-uusap lang tayo as a friend. Hindi tayo nandito para mentor-mentor lang, hindi mga mentors. Kailangan natin ditong maramdaman na tayo'y iisa dito. Kailangan yung fire na nasa puso ko ngayon para i-execute kung ano man yung gusto nating i-execute, kailangan mai-transfer ko ito sa inyo mga mentors today. Dahil nandito tayo at lagi nating tatandaan, sumali ako ng I Am Worldwide dahil gusto kong maging milyonarya. Gusto kong magkameron ng financial freedom. Doon sa pinanggalingan kong trabaho, wala akong financial freedom. Kasi 'pag nakuha ko na yung 5% kong commission, tapos na dun ang trabaho ko at napasweldo ko, tapos na dun. 'Pag nakuha ko yung quota ko, tapos na dun. But ang IM, kahit ako'y namamasyal sa buong mundo, kagaya ng ating mga top mentors na wala nang ginawa kundi mag-share at mag-motivate sa atin, na sila ay nasa trip, nagta-travel sila. Habang nagta-travel, grabe naman yung pumapasok at malungkot sila 'pag 1,000,000 lang yung pumapasok sa account nila. Malungkot sila 'pag 800,000 lang ang pumapasok sa account nila. Mga mentors, yun yung difference ng networking. Mas maganda yung pinasok natin. Mas maganda ito sa pinapasweldo tayo. So going back mga mentors dun sa sinasabi ko, kapag nagbebenta ako, ito technique, walang ano, meron akong specific na ikukuwento sa inyo. Meron akong dinalaw na isang kamag-anak or ninang ko sa kasal. Siya ay, chairman siya ng University of Batangas, isa siya sa may-ari ng University of Batangas. Alam ko na ang taong ito hindi para mag-networking mga mentors, of course, kasi hindi siya wala siya sa gano'ng level. Kasi siyempre unang-una, yung credibility at respeto sa kanya ng Batangas, City ay mataas. So, hindi siya para mag-networking at alam ko yun sa sarili ko. So, very important din na bago kayo kumausap, titingnan niyo muna at aaralin kung sino yung kakausapin niyo. So, dito sa aking experience para lang magkameron kayo ng technique ano, sabi ko, kasi kinamusta niya ako, "Lay, how's your visa? When is your schedule to US Embassy? Do you have your schedule?" So, ang dami-dami niyang tanong. So sabi ko, "Hi Ninang, how are you? Kamusta ka po?" "Oh, I'm sorry Ninang, so busy." Ganito, ganyan. Kasi yun ay English speaking. Na-meet na yun ni Mentor Mike. Ayun ay magno-nosebleed ka doon. Bihira yung mag-Tagalog. So parang sabi ko, "Naku Ninang, I'm so sorry, been so busy last days," ganito, ganyan. Pero hindi ko sinabi kung bakit ako busy. Basta't ang sabi ko lang, busy ako. Ngayon sabi niya, "Okay Lea, let's have lunch." So pumunta ako ng ano, inimbitahan niya ako mag-lunch. So sabi ko, "Mentor Mike," sabi kong gano'n, "siyempre kailangan si Mentor Mike kasama ko. Hindi para magbenta, para at least alam ko sa sarili ko na 'pag pumunta ako ng Amerika, may kilala, merong sasambot." Hindi ko alam na magjo-join siya or whatever, but at least gusto ko laging isama si Mentor Mike sa lahat ng network ko. Kasi ang purpose ko, gusto kong ilapit si Mentor Mike sa lahat ng aking mga clients at sa aking lahat ng mga members. Why? Kasi alam kong iiwanan ko ang Pilipinas. At least si Mentor Mike yung magha-handle. At kaya lumalaki din ngayon ang network ni Mentor Mike kasi lahat ng mga kaibigan ko, close na rin niya. So ito po yun.
Pagharap namin sa pagkain, kuwento about buhay lang ang pinag-usapan o how are you, ganyan, o ninang kamusta ka? And habang nakikipag-usap ka, nandiyan na yung, "Eto nga, ang dami kong check-up, katulad niyan, eto nga, ganyan." So, lumalabas kasi siyempre 'pag aging na, ang daming nararamdaman. So, parang kada salita kada salita ng ako nga hindi ako nakakatulog, ganito, ganyan. So, parang ang pumapasok mo, my God, barley, barley, barley. Kasi every time na dumadaing ang kausap mo ng mga nararamdaman nila, hindi natin maiwasan na pumasok sa isip nating, "My God, sisiw lang yun kay Barley." Pero siyempre self-talk lang yung mga mentors, hindi ko sinasabi sa ninang na yun yung pumapasok sa isip ko. So, kuwento-kuwento siya, kami ng ninong mo na magpapa-check-up, kami ng ninong mo, ganyan, ganyan. Madalit salita mentors, habang kausap mo ang iyong kausap, alam mo yung pangangailangan niya na gumamit ng barley, na wala ka namang sinasabi. Agree? Mentors, ayan, sige, eto ang pinaka-highlights. Wala akong maipasalubong kasi alam mo 'pag ang tao'y mayaman na, hindi na nila kailangan mga mentors, excuse me, hindi na nila kailangan mga mentors yung mga material things. Sabi ko, "Ano kayang maibigay dito kay ninang?" Nagdala po ako ng 2 boxes ng barley. Yun na lang ang aking ireregalo sa kanya, sinamahan ni Mentor Mike ng buko pie, 1 box. Sabi niya nung nagpapaalaman na, 'di okey na, wala na, tapos na ang aming lunch. "Ay siya nga pala ninang, ganito mga mentors ha, casual lang. Ay siya nga pala mga ninang, meron pala akong ibibigay sa inyo," sabi kong gano'n. "Inumin niyo 'to ha." Sabi niya, "Ano ba 'to?" "Barley." So sabi ko, "Yes ninang, maganda 'yan, umiinom ako niyan everyday." Hindi ko sinasabi yung business, mess, wala muna tayong sasabihin about business kasi usually ang mga tao 'pag sinabi mong ibi-business, may block na sila, stop. Kasi hindi natin alam kung bakit. May mga karanasan din sila na ayaw na nilang mag-entertain. So kailangan nating irespeto 'yun, ano. Sabi ko, "Ninang, inumin mo 'yan, umiinom ako niyan, makakatulong 'yan sa'yo." "Okey." Walang further explanation. Ininom ng ninang, kinabukasan mga makadalawang araw, kinamusta ko, "Nang, nakakainom ka ba ng barling niregalo ko sa'yo? Huwag mong sasayangin 'yan ha, kasi mahal 'yan." Ininom niya. Ikatlong araw, tumawag siya sa'kin, "Lay, ano ba yung pinainom mo sa akin? My God, ang problema ko talaga hindi ako nakakatulog. For the first time nakatulog ako ng 8 oras. Ano yung barley na 'yan?" Oh, 'di ba mga mentors? Doon pa lamang Doon pa lamang mga mentors, noong tumawag siya para tanungin ano daw bang meron sa barley na yun at nakatulog siya ng 8 oras, na kung tutuusin ang problema niya talaga'y tulog. Sabi ko, "Ay oo ninang, yan ang business ko now." Doon ko ipinasok ngayon na yun yung business ko, mga mentors. Anong sabi niya, "Sige halika, mag-ano kayo, mag-coffee kayo ni Mentor Mike dito, i-explain mo sa akin kung anong barley na yan at magdala ka na rin ng 6 boxes." So, iniisip ko mga mentors mag-aano lang siya, magka-copper. Iniisip ko mga mentors magsi-silver kasi hindi naman nga talaga siya para magbenta. Nung nandun na kami, tayo kasi as a networker, alam natin na may pera ang kausap natin, alam natin na meron siyang network at alam natin yung capacity niya, uunahin muna natin mga mentors lagi yung jade pababa. Wag sasabihin yung mababa pataas. Kasi minsan kapag nagsabi ka nung package na pinakabababa, doon na nafo-focus mga mentors yung utak ng kausap natin. Nag-i-stuck na siya dun sa copper or silver. Kasi yun yung pinakamababang package natin. Ang tekniko lang mga mentors na isa kong natutunan unti-unti, do'n ka muna, unahin mo muna yung jade at i-specify mo yung 50 boxes free. Bakit? Kasi mga mentors, ang gagamit daw kasi buong family. Ilan sila sa family, bibigyan pa si mother-in-law, bibigyan pa lahat ang kanyang mga kaibigan na gustong pagalingin dahil lahat ng kanyang mga circle may mga health issues. So, nag-focus ako mga mentor sa pagpapaliwanag ng benefits. Benefits na makukuha ni client sa Jade account. Ano yung benefits? 50 boxes free. Hindi ko siya inilagay sa networking. Doon ako sa benefits na makukuha niya sa free boxes. Mentors on the spot, Jade account ang kinuha niya.
On the spot mga mentors, sabi ko sa inyo na nagbibigay na siya sa akin at itina-transfer ng mga mentors ang 198,800 through online. Grabe mga mentors yung excitement ko na hindi ko pinapahalata. So that's number 1 technique. Wala muna kayong sasabihin sa business. Iparamdam niyo muna sa kausap niyo na kayo'y concerned sa health nila. Iparamdam niyo muna sa kausap niyo na hindi kayo nandiyan para inegosyo sila. Kasi unang-una napakaraming tao, mga mentors na meron ng karanasan ng scam. Meron na tayong karanasan bad networking, yung sumali tas nawala na sina mentors. Kaya ang mga tao allergy na sa networking. Mga mentors, nage-gets niyo yung sinasabi ko? Paki-type po ng 0. 0 kung approve lahat yung naririnig niyo, kung may nakukuha kayo. Kasi mga mentors, alam niyo, pare-pareho lang naman tayong bago sa networking. Ako nga, ano lang December 22 ako nag-join. Pero winork out ko March lang. Pero ano yung nakuha natin ng March? Yung clarity muna. Ang sabi ko, gusto ko agad mag-sapphire. Ay, hindi pala. Gusto ko pala muna mag-mover. And then sapphire. Thank you, Mens Ami. And then mag-sapphire. And then sabi ko, gusto ko rin ng maraming pera. Kasi alam nyo, ang daming magagawa kapag marami kang pera, mga mentors. So bakit kung ano yung maraming pera dito sa IF? Aba, di i-hit mo na ng i-hit ang just for you. Wala naman yan limit. Sabi nga ni Mentor Pitch at ni Mentor Ikay, yan ay blank check. Bahala ko kung magkano ilagay mo dyan monthly. So ako mga mentors, ang gustong-gusto ko dito, yung just for you. Ako actually, padalwa lang sa akin ng ranking. Lagi kong sinasabi kay Mentor Mike, alam mo Mentor Mike, doon ako nakafocus sa just for you. Bonus na lang ang ranking sa akin. You know why? Kasi hindi ako masyado sa ranking dahil hindi ko pa abot ng isip ko kung ano ba yung magagawa ng ranking sa akin. Pero ngayon na medyo nagtatagal-tagal na ako, kailangan pala ng ranking. Kasi kahit halimbawa, nakuha ko na yung just for you, kumita ako ng milyon, hanggang doon lang pala yung weekly. Ay, hindi ko pala makukuha din. Di kailangan ko palang mag-rank up. Di ang sabi ko, okay, sige, i-hit ko na rin ang ranking. Kasi, mamaya niyan, makaipon ako ng 1,000,000. Ang aking weekly sa Sapphire ay parang 200 lang yata. Hindi, sabi ko sa inyo, hindi ko pa sa ulo masyado ha. 200 ang weekly. So sabi ni Mentor Mike, Mentor Leia, kapag ganyan, kailangan mo mag-rank up dahil hindi mo makukuha, ganyan-ganyan. Ako, yes, mentor lang ang attitude ko. Kasi alam niyo po, ako po ay steady po ang aking personality. Ako po ay submissive as a person. Kung anong sabihin ng mentor ko, sinusunod ko. Pag sinabi ng mentor ko, ako'y magtotok, hindi ako nagtatanong bakit. Ay, hindi ko alam yan. Yes lang po ako ng yes at bahala na po si Batman. So po yung confidence na meron ako sa business natin. So mga mentors, this is very important. Yung believing yourself and avoid negative talks. Huwag na huwag niyong pag-aaralan. Thank you po, Mentor Mike. Huwag na huwag po niyo po pong pag-aaralan yung negative talks, nakakapit yan sa system natin. Kasi yan po talaga yung makakapagpapigil para hindi ka lumabas ng umaga at mag-smile sa mga tao. Yun po yung confidence na kailangan nating ma-impose sa ating ginagawa. So mga mentors, excited na ba kayo sa number 3? Paki-type yes. Pupunta tayo sa number 3. Malapit na tayo mga mentors, huwag kayong out. Huwag kayong out. Bakit? Hindi ko po lagi ito gagawin. Sabi ko nga kay Mentor Mike, kada schedule ko ng talk, iba-iba yung gusto kong i-share. Hindi para mga mentor sabihin magaling ako. Actually, sabay-sabay lang tayo dito. Isang buwan ko pa lang pong ginagawa ang networking. Pero dahil sa resultang meron ako, ang sabi ni Mentor Mike, i-share mo, Mentor Leia, para din naman makatulong lalo na dun sa mga ang tatagal na dito sa networking na hindi nagra-rank up. There's something wrong with us kapag hindi tayo nagra-rank up. Kunwari mga mentors matagal ka na dito at nag-aim ka pero hindi mo nakukuha, so hindi pa rin siguro mentors buo yung knowledge and hindi pa siguro natin kayang i-apply.
Thank you po. Hindi pa rin po siguro natin kayang i-apply yung ating mga natututunan sa napakadaming top mentors na nakikipag-usap sa atin everyday. Ang pinakamaganda dito sa networking ng IM, ikaw ang mananawa sa training. Hindi man ako maka-attend ng live, but I'll make sure na bago ako matulog, yung mga replay, binabalikan ko po yun. Kasi po dumating ako dito sa networking, mga mentors, empty glass. Kasi kung dumating ako dito sa IM Worldwide, nakala mo kung sinong magaling na isang real estate team leader ng Europe na marami nang napatunayan, nakagawa na ng grupo sa real estate. Kung dadating akong mayabang dito sa IM Worldwide, wala akong mararating mga mentors. You know why? Empty stomach, empty glass and empty stomach ako nung dumating dito. Empty stomach kasi parang pag umiinom daw tayo ng barley, empty stomach, you know why? Kasi nandoon yung nutrition, maa-absorb. Ganun ako mga mentors. Hindi ko inilagay sa ulo yung na-achieve ko sa real estate. Kasi kung dumating ako sa point ng ganun, hindi ko pakikinggan si mentor Michael. Kasi unang-una mas matanda ako, pangalawa mas marami akong experience sa kanya, 23 years ako sa abroad, 15 years ako sa marketing. Hindi ako makikinig kay mentor Mike kasi feeling ko ang galing-galing ko na, feeling ko ang dami ko nang na-achieve, feeling ko kaya ko. Bakit po ako yes mentor attitude? Kasi po empty glass ako nung dumating sa IM. Wala pong laman kasi ang katwiran ko, iba ang pinanggalingan ko at iba ang papasukin ko. Ang susundan ko dito, yung mentor na nagsasabi ng dapat gawin kasi nandun na sila sa level na gusto kong marating. Gusto kong marating yung kagaya ng narating ni Mentor Ikay na nagbibilang ng luxury car. May magandang mansion. Kahit meron na rin na po ako, hindi ko minamaliit yung naadika ko, but gusto ko mas maganda pa. At meron akong passive income na minimum of 1 million a month sa aking bank account nang wala akong ginagawa kundi mag-motivate at mag-ano ng grupo, mag-monitor. Thank you po mga mentors. Thank you mga mentors. Nakikita ko po yung mga chat nyo. Kaya lalo po akong nagkakameron ng confident na yung sinasabi ko po is nagugustuhan ninyo. So mga mentors, yun po. Yung confidence na meron po ako, hindi po yun nanggaling sa pinanggalingan ko, but ito po ay nanggagaling doon sa clarity na naiintindihan ko sa sarili ko at nanggagaling po yung confidence sa alignment na itinuturo ng mga mentors natin sa taas. Okay po? And number 3, this is very important mga mentors. Thank you po mga mentors. Nakikita ko po yung mga chat nyo, hindi ko kayo iisa-isahin. Thank you so much, nakaka-inspired po yung mga sinasabi nyo. So this is number 3. Pag may question mga mentors ha, ask lang po kayo kasi baka mamaya niyan dire-diretso ako, yung mga gusto nyo palang marinig, hindi ko nasabi. So mas okay din po natatanungin nyo po ako in case lang po. Ayan. This is courage, number 3. Mga mentors, embracing discomfort to grow in the direction of your goals. Pag sinabing courage, mga mentors, i-embrace mo yung mga discomfort. You choose growth. You choose change. Kasi ang courage, mga mentors, yan ay lakas ng loob para baguhin mo yung nakasanayan mo. Wala ka na sa comfort zone mo. Ang courage na kailangan natin dito sa networking, kailangan nating baguhin kung ano yung mga bagay na nakasanayan mong hindi nagbibigay sa'yo ng resulta, ng results. So this is very important mga mentors. Number 1, kailangan po nating piliin na tayo mag-grow sa ating team. Ano po yung pag-grow? Kasama po dito ang invest to yourself. Kapag gusto mong mag-grow mga mentors, you have to invest to yourself. Why? Kasi po, ito po yung magbibigay para po ikaw ay, so pag ikaw ay nag-invest sa sarili mo, ito po yung magbibigay sa iyo ng bala para pupunta ka na sa laban mga mentors.
Kasi itong ginagawa natin mga mentors, hindi ito laro ha. Ito ay life-changing career. Hindi magiging madali ang ating, hindi magiging madali talaga mentors ang ating dadaanan dito. Bakit? Ang daming challenges dito sa networking. Ngayon nga lang, ako nga lang, isang buwan pa lang, nakikita ko na eh. So what more pa pagdating ng mga banda-banda roon, pag ako yata naka 6 months na at naka 1 taon na, mas marami akong pwedeng i-share. Pero yung 1 month ko dito sa networking, may mga challenges din talaga. Pero kapag nag-invest ka sa sarili mo, una mong gagawin, attend trainings, mga mentors, huwag niyong katatamaran na umattend ng mga trainings. Hindi ito trainings, ito sharing ang ginagawa ko. Kasi ang mga nagte-train lang dapat yung magagaling na kagaya ng ating mga top mentors. Ako po, mga mentors, nagshi-share lang. Hindi po ako nagme-mentoring. Wala pa po ako sa level ng mentoring, mga mentors. Thank you po. Thank you po, Mentor Maggie. So, embracing discomfort mga mentors, kailangan kapag ikaw ay uma-attend ng training, ng mga mentorship, ma-absorb natin yung mga sinasabi ng nakikipag-usap sa atin. At number 2, you have to have self-reflection. Kasi kung may courage ka at gusto mo ng courage, kailangan mag-self-reflection ka muna. Una muna, kung ako ay 5 taon na sa networking, kunwari 5 taon ka na sa IM, o 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon ka na sa networking, pero hindi mo pa nahi-hit yung goal mo. May clarity ka naman. Meron ka namang confidence. May courage ka. Kasi ginagawa mo, nandiyan ka pa rin eh. Baka kasi mentor, meron kailangan baguhin sa ating attitude. Ano? Baka meron tayong, what do you call this? Baka meron tayong kailangang baguhin sa sistema ng ating pagtatrabaho o sa ating pagne-networking. O baka hindi mo pa itinotodo mga mentors. Andyan ka lang ba mga mentors para maging ano na lang ritual, a-attend ng training, magbebenta ng paila-ilang boxes. Pero ang sinasabi natin dito, hit your goal. Ito-todo natin dito. Yung courage na meron ka, hindi 10, 20, 30, 40, 50%. 100% courage na maipakita yung tapang mo na hindi ako titigil. Ngayong buwan na to, kailangan mag-rank up ako. Bibigyan mo ng tuldok yon, walang buts, walang reason para magkameron ka ng mga dahilan. So, yung courage na sinasabi ko, mga mentors, yung skill building. Kada client na nakaharap natin, kada experience mo sa client, isusulat mo doon, ano yung natutunan mo doon sa kausap mo kanina. Ito yung tinatawag nating skills. Kailangan patatalasin natin yung skills natin. Kunwari, si Ninang Ani na hindi magne-networking, ang daming kong skills na natutunan sa kanya. Isusulat ko yun sa white paper. Tapos pumunta ako sa labas, may nakilala akong hindi ko kilala, napabenta ko rin. Another skill sa kanya. Kasi bawat sitwasyon ng ating napupuntahan o nashe-sharean or nabebentahan, may mga bagong experience tayong naiintindihan. Yung mga mentors, kailangan nating ilalagay sa papel. Kailangan mo munang i-screen ang kausap mo. Hindi puro courage, mali naman ang diskarte, mga mentor, hindi gayon ha. Ayan, ang aking Batanggay niya nalabas. Mga mens, ang courage, hindi basta-basta lang tayo, gusto tayo sa tapang sumugod na ng sumugod. Ang tanong, may teknik ka ba? Meron ka ba diyang, kung tawagin ay, ano bang diskarte mo sa kakausapin mo? Eto, mentors, number 2, experience ko ha, kasi 4 na jade yan. Kailangan, yung 4 na jade na yun ay maituro ko sa inyo kung paano ko nakuha in 1 month. The number 1 jade ko yon. Number 2 jade, meron akong kakilala na lumabas ng hospital. Yes, ako gapoy Batanggenya din. Meron po akong kakilala, kamag-anak ng aking husband na nanggaling sa hospital. Mga mentors, ito may makukuha kayo dito. Ito po yung pangalawa kong jade. Ito pong aking kakilalang ito at kamag-anak. Ito po'y galing ospital. Ay, ang dami pong nararamdaman, ang daming sakit.
Ngayon po'y nagkulong sa bahay, paglabas ng ospital nagkameron siya ng ano, depression, ayaw pong magpakita sa tao. Nakasara lagi ang pinto, eh, hindi ko madalaw. Hindi ko siya hindi ko po siya maano, matanong or makamusta. Hanggang chat lang po ako kasi ayaw niya talaga magpakita. Kasi, yung kalalagayan niya parang ayaw niyang kasi nagkakameron na siya talaga ng yung nagse-self-pity na siya. But meron siyang caregiver lumabas ng bahay. Yung caregiver na yun binantayan ko mga mentors. Sabi ko sa caregiver, "Uy halika ate, ito itimpla mo kay ate kay ganyan, kay" doktora po siya, doktor po kasi siya. Kay doktora, ganito. Tinuruan ko po kung binigyan ko ng barley mga mentors hindi ko binentahan. Pinadalhan ko ng barley doon sa kanyang caregiver at tinuruan ko kung paano pa iinumin ang kanyang pasyente. Nung una ayaw inumin, i-chinat sa'kin, "Naku Lea, I'm so sorry hindi ko gusto ang lasa ng barley." Sa madalit salita, ayaw niya talagang uminom ng barley. Ay kasi mentor ako'y talaga hindi titigil hangga't hindi niya yun iinumin. Nagpapakapagod akong ipaunawa sa kanya, "Ate, sa kalagayan mo kailangan talaga uminom ka. Kasi kapag hindi ka uminom nito mas mapapatagal ang paggaling mo." Lahat ng benefits ifini-feed ko yan sa kanya hanggang nakulitan na siya sa'kin mentor. Sinubukan niya sa malamig na tubig dahil tinuruan ko siya sa malamig na tubig na anuhin yung barley. Nainom niya, nawala daw yung aftertaste. To make the story short mga mentor, napainom ko na siya ng barley. After 3 boxes na naman kaya talagang may magic sa 3 boxes na yan, eh. After 3 boxes na naman mga mentors, nag-message sa'kin, "Puwede bang pumunta diyan sa bahay mo?" Oh, 'di ba parang alam niyo yung ayaw lumabas ta's biglang lumabas at nakita ko na lang dito sa bahay ko kumakatok, eh, di siyempre tuwang-tuwa naman ako nung nakita. Unang-una nagpa-thank you siya kasi medyo gumaan ang pakiramdam niya. Ngayon mga mentors, paano ko naipasok ang Jade? Excited na ba kayo kung paano ko naipasok ang Jade? Sa isang doktora na depressed, ayaw lumabas ng bahay at walang alam sa networking. Walang alam kung papaano 'tong ginagawa nating trabaho, wala. Doktor siya, kumbaga wala siyang alam sa ginagawa natin. Pagpasok niya sa bahay kinumusta ko muna siya. Tinanong ko kung ano yung benefits na naramdaman niya. In-specify niya kung ano yung mga naramdaman niya mga changes. Unang-una mga mentors, huwag niyong kalilimutang ipaliwanag yung detox and cleansing stage. Kasi minsan diyan nagugulat ang ating mga binebentahan. Na sumakit ang ulo, ipapaliwanag niyo yun na normal yun. So naipaliwanag nating mabuti yung mga stages. For the glory of God mga mentors, para lang ma-exit hindi ako tatagal. Maganda, guminhawa siya sa barley. Nagtanong siya ng packages. Doon natin lagi ito yung mga techniques lagi 'pag nagtanong ng packages mga mentors, 'pag alam mo din lang na may pera, unahin mo na ang pagpapaliwanag ng Jade, na naman ito, saan ako nag-focus? Sabi ko, "Alam mo doktora, tutal ang tagal na gamutan," kasi ang dami niyang health issues talaga mga mens. "Tutal ang tagal na gamutan nito, magsu-supply ka ng napakadaming boxes, dito ka na lang sa may free." Pamatay ko na yung free 50 boxes. Mens dun tayo nag-focus sa kanyang benefits na makukuha. Again and again, inulit ko lang kung ano yung ginawa ko sa Napa-Jade. Yung benefits kung ano yung makukuha niya sa Jade. Kahit na siya ay medyo gipit at galing sa ospital, wala siyang masyadong pera, wala siyang masyadong natira dahil ang mahal magpa-ospital, ang mahal mga mentors magpagaling sa ospital, ang mahal ng caregiver, 2,200 per day ang binabayad niya. So, naiintindihan ko na wala siyang gano'ng reading pera. Pero kapag gusto at naintindihan ng client natin ang benefits na makukuha nila, nakakagawa sila mga mentors ng paraan. Hindi kayo maniniwala mga mentors, kumuha siya sa akin ng Jade. Hindi para mag-networking, para magpagaling. At ngayon dahil sa kanyang resulta na lahat ng kanyang mga blood tests ay nag-normalize na, normal sa kanya ngayon na mag-share. So yung business na ipasok na rin niya. Ngayon po meron na siyang napasaling 3 silver. Shout out kay Doktora Myla Gonzalez. Talagang pinapalakpakan ko kasi yung sharing niya na nakapagpakuha na rin siya ngayon na making kwento lang din. Hindi siya nagne-networking, but gusto lang din niyang makatulong. So that is number 2, Jade. Kaya congratulations po talaga kay doktor at alam ko na meron pa siyang napakaraming ipapasok kasi po yung network niya mga doktor,
yung kanyang environment ay mga may pera din. So, hindi malayo, maya-maya pa, sasabihin niyan sa akin, Mentor Leia, meron akong jade na ipapasok. So, very important yung courage natin, mga mentors, na wag nating susukuan yung nagsasabing ayaw. Pag sinabing ayaw ko niyan, ayaw kong uminom, hindi ko gusto lasa niyan, ang daming complain, ang daming excuses. Pero dahil may clarity ka, may confidence ka, at yung courage mo, ang laki-laki, ayan na, ipasok mo na yung courage na yan. At I'm telling you, mentors, walang lusot. Hindi sila lalabas nang wala silang kinuha sa'yo. And of course, we become more capable to tackle the challenges that lie ahead. Sa mga experience na nakukuha natin, mga mentors, kaya na nating may capable na tayong i-share yan sa ating mga grupo. Mas makakatulong din tayo na kapag tayo may team day, ayan, doon nyo itackle ano yung mga challenges na na-embrace nyo weekly. Kailangan talaga yung ginagawa ni Mentor Mike na weekly mentoring day, very important kasi doon natin nalalaman kung ano yung mga difficulties ng ating grupo. So ituro natin yung courage na wag nating susukuan yung mga ayaw. Balik-balikan natin sila. Wag natin silang kukulitin. Iba yung binabalik-balikan sa kinukulit at hinaharas, mga mentor. Walang haras-haras dito, ha? Kasi the more na hinaharas mo ang iyong client, the more na lumalayo po sila. Okay, mga mens? Kalma-kalma lang, hi-hi lang. Kapag hindi nila tayo kailangan, wag tayo agad susugod. Isa lang ang sinabi nila, ang dami mo nang sinabi. Wag ganun, mens. Dapat, yung sinabi nila yung entertainin natin. Wag natin sasabihin or isusulat or i-chat yung gusto nating sabihin sa kanya. Kailangan good listener din tayo. Ano, mga mentors? Ayan. So, may natututunan ba tayo? Dahil isa na lang, last na. Mga mens, paki-type ng 1 habang umiinom ako ng aking Garcinia. Kasi summer na, kailangan na natin magpapayat. Type 1 pag gusto nyo pang marinig. Ang number 4. Thank you, mga mentors. Umaapo po talaga. Ay, nako. Ayan, hindi ako napapagod. Ang dami nagta-type 1. Thank you, mga mentors. Grabe kayo, ha? Masarap yata magturo or mag-share pag ganitong umaga. Mga buhay na buhay ang ating diwa. Thank you, mga mentors. Really appreciated po ang inyong mga chat. Thank you po. Ayan. Going to number 4. Last na po tayo, mga mentors. Ayan. Bigyan niyo pa ako ng 10 minutes. Courage. Number 4. Ayan. Anong number 4 na sinabi natin kanina? Consistency. Ano po ang consistency? Creating momentum by repeating the action, habits, beliefs, and to lead goal achievement. So, yung consistency, mga mentors, yan ay kasunod na ng ating courage. Dito na yung huli. Kasi kahit ikaw ay may clarity, may confidence, may courage, and tanong, hindi ka naman consistent. Kunwari, mga mentors, ginalingan ko ng first week ng March. Hindi ako consistent. Tinamaran ko ng second week. Tinamaran ko ng third week. Tinamaran ko ng fourth week ng March. Sa tingin nyo, mahihit ko ang Sapphire? Sa tingin nyo, mga mens, makukuha ko ang Just For You na Jade? Sa tingin nyo, mens, makakakuha ako ng Give Me 5? Kasi, hindi ako consistent. Sobrang sipag ko nung first week ng March. Tapos, inisip ko, uy, may 2 jade na ako, okay na ako. I have 40,000 pesos, yay! Nakontento ka na sa 40,000 pesos na commission. Kaya kailangan din nating pag-aralan, mga mentors, kung ano yung pasikot-sikot sa business. Kailangan pala RQV, kasi mapa-flash out pala yun. Nakakuha ka na ng 2 jade, ang kailangan within a month, how many RQV? Paki-type, how many RQV para makapag-sapphire ka? How many RQV sa left and right? 7,000. Thank you, mga Benz, Eagles. Ira, thank you po. 7,000. Thank you, Mentor Kingdom Charis. 7K. 7K RQV sa left and 7K RQV sa right. Halimbawa, nakakuha na ako ng 2 jade. Di ang isang jade, ilang RQV po yon? Ang isang jade, ilang RQV, mga mens? Paki-type. 4K.
4K, 4K. So, kailangan 4K, 4K, dalawang jade. Eh, di kulang pa. Ano ba yung gold? Eh, di ba sabi natin kanina, balikan natin yung clarity. Sa isang papel, ang sabi ko dito, gusto ko mag-sapphire ng bago ako umalis papuntang US, March. Kung ako ay may nakadalwa na akong jade na nakuha ko, tig-isa pa lang sila, di 4-4, eh di kailangan ko pa ng dalawa. Eh kung wala akong consistency mga mentors, tinigilan ko na dun sa unang linggo. Ako'y nagpa-banjing-banjing na at ako'y meron ng 40,000. Ay nakalimutan ko na yung aking goal. Ay ang goal ko nga pala ako'y magsa-sapphire. Naku, sinabi ko nga pala kay Mentor Ika at kay Mentor Mike na ako'y magsa-sapphire. Ay hindi pa, 4K, 4K. Naku, kulang pa pala ako ng 4K. Ilang jade yon? 4. Dalawang jade dito sa kaliwa, dalawang jade dito sa kanan. May karapatan pa ba ako magpahinga, mga mentors? May karapatan ba ako mag-relax kung dalawang jade pa lang yung nakukuha ko? Wala pa. Yan yung consistency na tinatawag. Kailangan, mga mentors, wag mong iisipin kung ano yung ginawa mong, kung naging magaling ka nung unang linggo ng buwan, eh di naging magaling ka. Pero hindi ibig sabihin noon ay ikaw ay magiging tamad ng second week. Ang consistency, mga mentors, kung ano yung hataw mo nung unang linggo, kung ano yung galaw mo nung unang linggo, yun din yung galaw mo ng second, third, and fourth week. Bakit? Hanggat hindi mo nakukuha yung goal mo that month. Hindi ko sinasabing yearly ang goal natin dito ha, monthly goal. Ang month na to gusto ko maka-jade, maka-just for you ng jade. I have 300,000 pesos. Biruin niyo yun, nag-talk lang ako sa 4 na tao na natulungan ko na iba ko yung buhay nila, nabigyan ko ng opportunity. Hindi ko yun utang na loob sa kanila, mga mentors, ganun yung courage ko. Kasi alam ko na benefits nila yun. So, clear ako doon. So, yung consistency, mga mentors, very important. Why? Hindi kasi po pwedeng ningas kugon. Ang galing-galing mo sa umpisa, bigla ka na namang nawala na naman ng second week. Huwag ganun, mga mens. Kasi pag ganun, nawawala yung momentum mo. Kasi bago ka na maka-create ng momentum, mahirap yun. Repeating action habits lang ang gagawin mo once na nandun ka na sa momentum. Kung ano yung ginawa mo ng first week, uulitin mo at doblehin mo ng second week. Kasi, kapag nagningas kugon tayo dito, mga mentors, kahit anong tagal natin dito at hinahangaan natin yung mga top leaders natin nasa unahan, hanggang paghanga na lang po tayo. Hindi na tayo makakaalis na humanga na lamang tayo ng humanga, may mga mentors. Kailangan po nating humataw. Kung sila humahataw pa, eh nandun na sila sa ganong level. Tayo pagaba naman, mga mentors, na babago-bago. Ano po? Kaya dun sa mga matagal na hindi nagra-rank up, mga mentors, post muna po kayo. Hindi naman masamang mag-post muna. Ano muna, self-reflection. Mag-self-reflect ka muna. Ano yung mali sa akin? Baka ikaw ay merong complaining attitude. Baka ka puro reklamo. Baka puro excuses. Hanggat hindi mo yun inaalis, mga mentors, hindi mangyayari yon. And you must know what to sacrifice in order to make it happen. Kailangan, mga mens, alam mo yung isa-sacrifice ko, alam niyo ang sinacrifice ko? Noong clear kasi ako na gusto kong mag-sapphire and mag-jade just for you. Kasi nga, gusto ko nga, sabi ko nga sa inyo, gusto ko nang magkameron ng resulta in a month. Ang sabi dito, you must know what to sacrifice in order to make it happen. Ang sinacrifice ko, mga mentors, yung mga extra time ko sa mga walang kabuluhan kong ginagawa. Ano yon? Hindi naman walang kabuluhan, pero isinacrifice ko yung nagkakalma ako. Lagi ako nun sa office, natatandaan ko, wala akong ginawa kundi pumunta ng office, o batid na training. Isinacrifice ko rin yung time ko sa family ko konti. Kasi syempre, kapag humahataw ka sa IM, mababawasan talaga yung time sa family. Pero kung isang buwan lang naman gagawin para lang makuha, why not, di ba, ng mga mentors? Hindi naman masama yun. Isinacrifice ko rin, mga mentors, yung dati kong ginagawa na lagi akong, minsan, nung hindi ako nagne-networking, pastime ko, pupunta ako ng magpapa-nails, magpapa-massage, pupunta ka ng shopping mall, magsha-shopping ka lang, wala kang ginagawa eh. So, sinacrifice ko yun na wala yun. Kasi naka-focus ako doon sa gusto kong goal. Kailangan din, mga mentors, iisipin natin, I will not quit until I'm living the life I dream of. Kung ano yung ginagawa ni na mentor pitch, nangyayari sa buhay nila ngayon.
na kahit nasa ibang bansa ay diretso ang milyon sa account. Sa kagaya rin ng Mentor Ikay na kahit nagta-travel may dumarating hundred of thousands na commission weekly. At kaya na ng Mentor May Sibulan na number 1 sa Mentor, ayan. Commercial muna tayo mga mentor. Sinipo na ako sa aircon ko. Kasi nakatutok sa akin. Sorry po. So kung si Mentor May Sibulan na nakikita natin, yun nga, sobrang nakaka-amaze yung resulta nila. Ang naiintindihan ko lang sa kanilang mga narinig kong mga sinabi nila, consistency in 5 years. 5 taon nilang straight ginawa ang trabaho ng networking. Kaya ngayon nandun sila sa level na yon mga mentors. Kaya kung ikaw, bago o dati na, itong forces na to kailangan maitakil natin sa atin. At I'm telling you guys, ang mga mentors, hindi po tayo mapupunta sa wala lang. Kung ano yung gusto nating mangyari dito sa IM, tayo na yung sunod. I am next millionaire. Declaration po yan ng ating mga mentors sa atin. So this is the result of my consistency. This is the result of my confidence, my courage, my clarity. In 1 month, nakapag-sapphire po tayo. Actually, ang asawa ko, mga mentors, ang asawa ko walang alam sa pinaggagawa ko dito sa Pilipinas. Siya po ay PhilAm. Isang beses pa lang po siya nakauwi ng Pilipinas nung ikinasal lang po kami. And then darating po ulit siya ngayon. And ang surprise ko po sa kanya is kasali kami sa awarding, hindi niya naman alam. Kasi hindi naman niya alam na ganito yung ginagawa ko. Wala siyang idea talaga. Ang alam lang niya, hinihintay ko yung visa ko dito. Iso-surprise ko sa kanya itong awarding na gagawin natin this coming June 8. May awarding daw pong gagawin ng June 8 and for the grace of God, tayo po'y mapapasama doong maa-awardan. Darating po siya nang hindi niya alam, nakasama yung mukha niya na mapupunta sa IM Worldwide. Alam niya na nag-a-IM ako, alam niya na nagbebenta ako ng barley, pero wala siyang idea about networking. Thank you mga mentors, thank you po. Ay, kayo na po talaga yung next. Thank you po. And wala din po akong, sabi ko nga, glory ako kay Lord na, glory to God, wala akong pwedeng sabihin, hindi ako magaling, kundi yung grace ng Lord sa buhay ko. Makikita nyo yung screen, mga mens. Isang buwan, kumita ako ng 337,281 in 1 month. Nakakuha po ako ng Jade, 4. So, meron po tayong Just For You at nakakuha rin po ako ng Give Me 5. And meron po rin po tayong mga naka-waiting na Just For You na gold. And ayan, bumubuo na naman po ulit ako ng Jade. Kasi anong sabi natin, consistent tayo dapat. Kasi hanggat hindi tayo nandun sa level ng mga mentors natin, hindi tayo titigil. So mga mentors, gusto ko lang kayong ma-inspired, hindi para i-brag. Thank you po. Thank you po, mentor. Eagles Ira, opo nga, masyado rin akong excited for my husband. Natatawagin kami doon sa awarding na gagawin po ngayon June 8. So mga mentors, yung nasa screen na nakita nyo is hindi yan madali. Aminado po ako, hindi madali. May pressure, mahirap. Marami akong naririnig na matagal na dito sa IM, hindi talaga nakaka-achieve ng ganyan. Kasi siyempre, pag nakapagpakuha ka ng Jade ngayon, ang kasunod na sa isang buwan, ang hirap talaga mag-rank up. Kasi nagpa-flash out yung niya, points. Pero kung nagawa ko mga mens, in 1 month, March lang natin ginawa yan, kaya nyo rin pong gawin. So, kung tutuusin mga mens, pwede na ako muna magpahinga kasi I have 337,281. Hindi ko yan kayang ubusin ng isang buwan, mga mentors, kasi wala naman akong masyadong gastos dito sa Pilipinas. But the thing is, hindi ako nakafocus sa nakuha ko ng mga mentors. Kasi pag dyan ako nag-focus na nakuha ko na yan, tatama rin na ako. Doon ako nakafocus na mag-rank up kagaya ng ating mga top leaders. Gusto ko na marating yung status na kahit nasa bakasyon ako, milyon ang kinikita. Kasi ang aim natin dito mga mentors,
sabay-sabay tayo magkakameron ng passive income, magiging milyonarya tayong lahat dito, at ang mga mentors natin andiyan lang to support at i-guide tayo. Kaya mga mentors, ito lang po rin yung, gusto kong ano pong sabi dito sa Proverbs 16:3, "Commit to the Lord whatever you do, and He will establish all your plans." Ako mga mentors, bago ako bumangon sa umaga, unang-una pinagpe-pray ko na lahat ng makakausap ko, lahat ng mashe-sharan ko ng barley ay matulungan at mag-iba rin yung buhay nila na kagaya ng ginawa ni Lord sa ibang mga taong napagaling ng barley. Bonus na lang mga mentors ang kita, pero yung matulungan natin ang kapwa natin na makilala si barley at yung potential ng healing capacity ni barley ay i-transfer natin sa kanila, that's a great blessing for them. And of course, I would like to take this opportunity na magpa-thank you din sa mga top mentors na nagsu-support din sa journey natin. Nandiyan yung mga top mentors, yung mentors na laging kumakausap sa'yo, pasalamatan mo sila everyday. Maging grateful tayo dahil hindi rin madali yung trabaho nila na ma-stay tayo na motivated. Kaya sana mga mentors, yes, Mentor Eduardo, impossible with man, but with God all things are impossible. Amen. Kaya mga mentors, sana po yung sharing na ginawa ko today is medyo na-inspired kayo ng konti. At alam ko rin po na kaya nyo rin pong mag-rank up at kaya nyo rin pong Just for You, Jade. And nagpe-pray din po ako kay Lord na sabay-sabay po talaga tayong makapunta dun sa destination na gusto nating puntahan. And again, I'm Leah Gonzalez. I am Agent of Hope. I am worldwide. Thank you so much, and thank you again, mentors, for listening. Back to you, Mentor Michael Maglinaw. Thank you. Okay. Mentor Leia, okay lang po magtanong? Actually, nasabi ko kay Mentor Michael, no, si Mentor Leia, ang galing, no? Kasi kahit grabe na yung na-achieve niya sa ibang industry, pero willing pa rin siya to listen and learn from the mentors of I Am Worldwide. And ang question ko lang, Mentor Leia, no, bakit ganyan ka kabait? Hindi, bakit ganyan po yung attitude ninyo? Kasi not all people po ay na meron ng narating ay ganyan ang mindset and attitude. What is your mindset and your motivation behind your success in I Am Worldwide? So yun po. Thank you so much. Thank you, Mentor Ikay, for the very good question. Ako kasi, Mentor Ikay, lagi kong iniisip, we need to be humble. Kasi lagi kong sinasabi, kapag mababa tayo, mas magandang mababa tayo at ang tao ang nagtataas sa atin. Siguro yung motivation ko kung bakit ko ginagawa din ito, kasi gusto ko talaga na-motivate ako at saka nai-inspired ako dun sa passive income. Yun ang number one. Hindi ko nakita sa ibang company kasi yung compensation plan ng IM. Ang daming nagre-recruit sa akin, mga mentors, pero never ako mag-join. Kasi syempre kapag may napatunayan ka na sa marketing, target ka ng mga marketers, target ka ng magagaling na kumpanya. Dalawa lang ang inuuhan kong kumpanya. Ayala Land is one of the best real estate dito sa Pilipinas. Number 2 is Data Land. Kinuha ko nila lang marketing director sa Europe. Dalawa lang yun. And then nag-pandemic. Na-stop lahat ang Doon sa experience ko, Mentor Ikay, ayoko kong ilagay sa ulo ko yung galing ko. Kasi lagi kong sinasabi kay Mentor Mel na iba po ang networking. Wala akong alam sa networking. Empty cup ako. So lahat ng galing ko, iniwan ko yun sa isang tabi kasi ibang world yon, ibang mundo yon. So bakit ako nagiging mas humble, mas nagiging mabait? Kasi naniniwala ako mga mentors. Of course, si Lord, yun ang gusto para sa atin. Yun yung image na gusto ng Lord para sa isang I am. Kasi 'di ba naka-base tayo, biblical naman talaga tayo eh. I am a Christian din po. Kung ang mga mentors natin, eto na lang Mentor Ikay, ikaw na lang, nandiyan ka na nga sa level, ganyan ka pa rin ka-humble, ganyan ka pa rin kabait, eh sino naman si Leia Gonzalez?
para naman alam mo yun, parang tinitingnan ko din talaga yung mga mentors na nandiyan sa unahan ko, na yung status nila, sila yung bumababa para abutin yung mga hindi nagra-rank up para hilahin pataas. So, nandito ako sa grupo ng Eagles kasi gusto kong maging instrument kasama ng mga top mentors na hilahin kayo pataas. So, yung galing na ibinigay ng Lord sa akin at talento, gusto kong i-share in my own way. Kaya 'pag ako pinagtotok ng mga mentors, hindi ako humihindi. Bakit? Kasi ang sabi ng Lord, gamitin mo yung talentong ibinibigay sa'yo sa magandang paraan. So, dito ko ginagamit yung galing ko in a way na submissive ako sa mga mentors ko kasi alam ko na walang sasabihin ng mentors ko sa ikasasama ko. At ang motivation ko rin naman na number 2 is para ma-inspired pa rin yung mga tao na parang kung kasi nasa level ko na puwede naman akong hindi na po talaga mag-networking. Hindi rin po kasi ako pinagtatrabaho ng asawa ko kaya mas maganda sa akin online lang talaga yung trabaho ko. Bale umaasa lang din po ako sa remittance ngayon ng asawa ko para mabuhay. Pero bakit ko tinanggap ito kasi nga po as you can see nandito ako sa loob ng bahay ko, puwede akong magtrabaho, computer lang yung gamit ko. So yung mga taong mas higit na nangangailangan kung bakit gawin 'to, dapat mas doble yung hataw natin. Kasi kung ako na nasa level na puwedeng hindi ng mga mentors, wala rin po akong anak na pinag-aaral na, tapos na din po. So, ang sa akin lang po ay extra na lang po ito, bonus na lang po ito at gustong-gusto ko yung family na pasukan ko. Yun lang po, Mentor Ikay. Thank you.